The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The scribes and the Pharisees said to Jesus, "The disciples of John the Baptist fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same. But yours, eat and drink." Jesus answered them, "Can you make the wedding guest fast when the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, they will fast in those days." And he also told them a parable. "No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins. And no one who has been drinking old wine desires new, for he says, 'The old is good.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is the third time I've read this Gospel before you in this church. That's why nagaliwat-liwat ang aton Gospel. Nagabalik-balik. Wala siya galiwat, gabalik. Kaya ang liwat, the same. Balik. Another cycle. Ang adlaw gabalik, rising, setting. Why siya galiwat? Gabalik siya. Ang aton kabuhi, nagabalik-balik. Kaangay siya sang wheel. Pero naga-move forward. Nagabalik siya. Pero why siya naga-stay sa isa ka place? Naga-move forward. Christmas, Lent, sige. Iba natak-an, sinakay way sila gahalin. Matak-an ka lang ko ng kabuhi mo, wala, galibot lang da. Bugtaw ka sa aga, tulog ka sa gabi, bugtaw ka sa aga, tulog. Pero di ka matak-an, kung kabugtaw ka sa aga, may ubrahon ka, nag-improve ka, nag-grow ka, balik ka naman. Amo maghihapon 24 hours a day. Parareho kita 24 hours a day. Iban productive, iban hindi productive. Iban boring ang life. Kay galiwat. Aton bilang Kristiyano, nagabalik. Di sa imang gospel. Kinabasa siya. Gabalik siya. Pero hindi siya maubos-ubos. Ang iya ginatawag naton inexhaustible meaning. Daw bubon siya. Nga bisan ano mo kakuha sang tubig, the more nga ginakuha mo, the more nga hindi mo maubos. This ay mang power of the Word of God sa aton life. The more nga ginabasa mo siya, the more nga nagaka-enrich ka. The more nga naga-thirst ka. The more nga nagahandom ka. Kung stagnant, wala mo ginabasa, wala mo gina-apply, ara malang da siya. Hindi man siya maglapaw, pero ara da siya. Ginapunggan mo ang new water, new life. Kay way mo pangabuhi, way mo ginakuha. Way mo gina-draw out ang iya richness, nutrients. That's why every day, ginapuga nato ng Word of God, ginainom spiritual vitamins sa aton kabuhi. Kung hindi mo na pagpugaon, ara malang manada, but it becomes useless. Hindi siya useless nga wala power within, kundi useless siya in its application. Kaya wala mo gingamit.
angay sa mga gatas nyo sa ref, o tanawa nyo ba lang, kasulubrada, o mga juice nyo, hara malang nagda. Pero useless, kaya way man siya sang pulos sa lawas. The same sa Word of God, it's there. Pero kung hindi mo paggamiton, hindi mo pagbalikan, kaya natakaan kang parehom lang ng saborya. No. May nutrients na. Gusto mo ya pero may bago. Yan, katalaka ng sermon na, ang katalaka ng word of, nagbalik na naman ang word of God about fasting. Hindi mo ma-appreciate. Nangin makita mo lang nagbalik. Pero hindi mo appreciate nga may bago siya nga power sa imo kabuhi. That's why ga-admire gid ako sa tao who read the word of God every day. Ga-meditate, gina-digest. Napuga ang yan nutrients. Ginabuligan sang pari nga ma-digest, nga makuha ang juice kag ma-offer the word of God, the gospel of the Lord. Kag willingly ginabaton. Natuway man kung nag-grow. Kung magkaon ka, hindi mo mabalaan, nag-grow imo buhok. Kaya mat-amat lang na siya, hindi niya gulpi. Ikaw, magkakaon ka man lang, way kung balutaas ka na. Tambok ka na. Kaya hindi mo na ma-measure every day. The same the word of God. Why mo lang hindi mo measure nga, tama ka dako ang i-increase, no? Amat-amat na sa aton soul. That's why hindi matakaan. Matakaan ka ba lang magkaon? Hindi ka may takaan magkaon. Gusto mo gidayon magtambok, gusto mo gidayon magnami, gustong piliton mo, maiban ka pilit, hala, sige inom sang pills pala ng liniwang. Mat-amat na, hindi na nga promise nga after 3 days maniwang ka. Butig na. Mga butig ng mga advertisement, nga after 1 week maniwang ka, hindi na. Ang body, may iyaya nga system. Hindi mo yan ma-eliminate tananda, karon ma-eliminate mo na ano na karon. Mat-amat na. The same sa spirituality. Except sin, kaya kung sa may mga sudden nga mga changes. Pero special intervention of the Spirit. Pero sa aton sin na mat-amat na, ginakuha. Hindi ka gulping nga, okay, mas ano lang ko, ma-convert lang ko after 3 days, ano. Mat-amat na. Kung hindi ka mag-amat-amat, hindi mo na kabudlay sang inyong lalabhan, kung damo na, mat-amata. Ang bago sa mga kabataan, mat-amata balang lalabhan nyo, sinagan nyo kapatinerda. Amo na nga tamaran ka mo kung dako na, kay damo na. Kay pila nakaadlaw. Pwede nyo man na maamat-amat. The same sa aton sin. Matakaan ka kung dako na, ma-discourage ka, ay, ako kabudlay, man si kakapoy, man dako sang obra. Kaya gini, hulat mo magdako mo, mag-habit siya. Mata-mata bala. May confession ka, regular confession. Buling mo da, kagang sorry ha sa mga example ko. Mga sakit-sakit sa panit. Hindi pagpatinera. Ang gamay mo lang niya. Hindi mo pagbulngon, dugay-dugay lapad. Kaya gin-take for granted mo. Kung na mo nang pag-take care tas ang skin naton, sa aton mga halimbawa, mga skin diseases, gina-address na dayon, hindi ta pag-address ang sala. Di maglabot na gani malapnan na itong iban, sang sala, corruption, mga dishonest, kaya naanad kita nga gulpi dayon ang grace nga gusto naton, kaguspo gulpi naton dayon ang conversion. Bro, in an ordinary situation, matamat. Kina-feed kita, matamat. That's why kung matakaan ka, hindi kaya matakaan ka magbulong, matakaan ka maginom sang bait sang imo nga bulong, mamasakit ka gid, atakihon ka gulpi. Regularity, maintenance. The same sa spirituality. Of course, may mga 3 maintenance kita nga gina-offer ang simbahan sa growth naton sa aton interior life, namely fasting, prayer, fasting, praying, almsgiving.
Amo nang maintenance, mo nang dalagko nga mga maintenance nga hindi ka maano if you do this. Fasting in relation sa self-control. Prayer in relation to God. Pray to God, worship. Almsgiving, charity in relation to other people. So kung gaamo kasi na, nag-grow ka. That's why hambal ni Jesus, importante ang fasting pero pa timing. That's why we have fasting in the Catholic Church, fasting and abstinence. Reasons or purposes of fasting. Number 1, to strengthen our prayer. Hindi ka mo required mag-fasting kung sagwa na ka mo sang edad. 59 up, hindi na required mag-fasting. Considerate ang church tungod kay may ginabatyag na ka mo, kita, o kung ano dira. So, pero kung kaya pa, hindi mag-fasting. Fasting, ano man lang, limitahan mo lang pagkaon mo 3 times a day, 1 full meal lang, and then, reduced ang 2 meals. Malang na, fasting. So, ano na ang purpose ng fasting? Ang purpose ng fasting is not fasting itself. It's just a means ang fasting. So, do not rejoice kung nag-fast ka. Ay, may happy, nag-fast ako. No, my purpose na is just a means. Kutsara lang na. Hindi niya food. Kung mag-focus ka sa kutsara, kag hindi ka mag-focus sa food, nag-enjoy ka sa gold mo nga kutsara, pero ang food mo asin, ano na lang to? Mas mahal pang imo instrument sa imo substance. That's why fasting is just a means. Kag ano nang means? Para sa ano na? Para sa imo relationship sa Dios. Kag sa imo prayer. Mangin powerful siya. Nag-accompany siya sa prayer. It does not change God. Wala ga change ang Dios because God is immutable, unchangeable. Ang gina-change siya ikaw, gina-adjust siya ikaw. May tubo ikaw bala tapos hindi mag-adjust. Hindi mo ni pagbuhinan kay okay na ni siya. Ang buhinan mong diri. Ikaw adjust sa will ni Lord para makuha mo ang hini. So kung mag-fast ka, may urgency. Lord, importante ang akong prayer. May mga prayers man ko, pero this time, this is very important. Ma-fasting ako. Ma-adjust ako. Fasting. Accompanies ang atong prayer. Accompanies our prayer. Fasting is not the end in itself. Prayer is the end. Kaya kung wala sang prayer kag fasting, nag-diet ka lang. Diet lang na. Nag-sexy ka ito hindi man to yung spiritual purpose. Sunod, to seek God's guidance. Kung mag-fasting kita, gapangita kita sang guidance. While na naga-change sang mind sang Dios, gina-change siya ikaw nga mangin receptive sa Word of God. Kaya kung kaisa sa pleasure kita ga-focus, hindi sa Word of God. So, kuhaan na yung pleasure, ba yan na yung music, ba yan na yung para ka-focus. Kung pleasure to mong Facebook, TV, kano na, sigarilyo, inom, di ka na. Ang imo time, kulangon sa Diyos. That's why fast for a while, para may focus. That's why ang fasting is to seek God's guidance. If you want to seek God's guidance, antes ka magpakasal, mag-ano sa mga enterprise mo, sa business mo, nga very important, that would greatly affect your future and your children's future. As Catholics, pray, but accompanied with fasting. Sakto ang desisyon. Sakto ang desisyon guided sa Diyos. Meaning, ginalimit mo ang imong pleasure para makalisan ka sa Diyos. Sometimes we focus on the pleasure, hindi sa substance. Baida, patay kung patay, mamasakit, basta namit ang adobo. Nag-focus ka sa pleasure. Why ka nag-focus sa purpose of food? Anong purpose ng food? To make you live. Karoon naging kaon mo na kay gusto mo pleasure. Kundi mapatay ka. So may gidya. Baida, may bulong man. Pati ka na ginobra ko man akong kaisa. May diabetes. Inanta lang bulong May cake nga ginpadala si Ma'am Campos.
Kundi, ano naman. Okay. So fasting anay, para nga ka-focus ha. Next is to express grief. To express grief. Grief sa over our sins. Signs ang mag-grief ka sa sin mo, ma-fasting ka. Tanawa bala, kung may grief ka, wala ka gana magkaon. Automatic, even the body, nagapangayo sang fasting kung nara ka sa kasubo. Naway ko gana, automatic. Sa body lang na, sa sala mo man na, Lord, fasting para ka-focus ako. Maka-express ako sa akong grief, sorrow sa akong sala. That's why penance na. Next, to seek deliverance and protection. Ginaproteksyonan ka man sang fasting. Deliverance from our enemies. Amo na gani, kita nyo, kadamo-damo na sang ginaubra naton sa coronavirus, kag iban successful. Pero may kulang sa akon, fasting. May kulang, fasting. To express repentance and return to God. Pagbalik sa Diyos. To humble oneself before God. To minister to the needs of others. So, iban ka fasting, di lang ni anay, bulig ko lang ni anay sa imol. Di lang ko anay magbakal cellphone. Di lang ko anay magano. Bulig ta ni anay sa imol. Kung di ka nami, hindi-deprive mo imo kaugalingon para ibulig sa iban. Kristiyano, ginaya nga attitude. Kristiyano, gin nga attitude. Ako'y recommend ko na sa akong self, sa staff, kag sa inyo tanan. May portion gid nga sacrifice ko ni, hindi ko anay mag-enjoy sang restaurant. Punon ko ni anay na mga attitude, bulig to sa mga tricycle driver. To express love and worship for God. Fasting is an expression of love. Kaya gina-focus mong Diyos sa Diyos. And then, anong himuon naton? Of course, to overcome temptation, dedicate yourself to God. Makita mo nga na-dedicate mong self mo by fasting. By fasting, ma-dedicate mo imo life sa Diyos. And so on and so forth. So, anong himuon sa fasting? Confess your sins. Ask blessing from the priest. Of course, pwede man personal fasting mo, pero Father, bless me. Ma-fast ako subong. Gusto ko connected ang akong fast sa blessings ng church. Come. Bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Di ka magpatama, MWF lang. Nga Father, everyday gid. Niwang-niwang na siya. Hindi everyday. Kaya ang pari nagambal, no? Hindi man napagpatami. Kaya sa iban matamaan gid. So, hindi pagpatami. Yung kaya yang. So, Father, nimuon ko. Kaon ka lang sang pagkaon na makasustain sa imo strength sa sinang adlaw. If you want fasting, ang kaunon mo lang to keep your strength, to do your work. Limit ang pleasure, enjoyment sa food. Kundi minimum lang hatag. Penance mo na for the love of God, para sa payment sang imo sala, so to say. Para participation sa payment, di payment, participation sa payment kasi Jesus nag-repay sila. And then, tipunon mo ang resulta sa imo fasting, which is material, and then give to the poor. Poor may mean other poor outside or poor people around you who really need most of the help. Christian attitude in a fasting is part of our spirituality. Devotion, fasting, part ng spirituality. Kung gusto mag-grow sa spirit, do not neglect sining call for fasting. Kaya importante either individual initiative or fasting na ginatawag sang simbahan sa sacred times and sacred place. May God bless you. Please rise. May the petitions of your church be pleasing in your sight, O Lord, so that what we may receive from your mercy, what we cannot ask out of confidence in our own merits, through Christ our Lord. Amen.